Hindi ka lang basta nag-set ng budget. Kailangan, nakafocus ka din. Tinitignan mo din siya from time to time. Every time na nag-spend ka, check mo siya sa budget mo. Kasama siya sa budget. Pwede ko siya pagkaras siya. Pero kung hindi, medyo tagilid tayo sa pag-budget natin. Kailangan focus tayo when it comes to monitoring our budget. Next, subaybayan ang mga pagbabago sa financial status. Yan, that already includes na-promote tayo. So at least konti mag-a-adjust yung kung ano mang budget natin. Third is, fifth is, baguhin ang iyong budget at financial plan. Ayan, sinasabi namin dito, parate, na hindi naman porket sinet mo siya is hindi na siya pwedeng galawin. So from time to time, nakadepende din sa'yo kung paano yung adjustment na gagawin mo. Hindi naman namin sinasabi na dapat everyday baguhin mo. Hindi gano'n. Kailangan nakadepende din sa'yo. Could be monthly, quarterly, depende. Basta, ang importante, hindi talaga siya yung super na hindi na siya pwedeng baguhin. Ayan. Paraan ng pagbabudget. Ayan, sa mga nagbabudget kanina, ano kaya yung normal na ginagawa natin? Dito, tinatawag namin reverse budgeting. So pagdating ng kita, itatabi agad yung pera sa savings. Iba-budget naman ang mga natitira para sa mga pangangailangan. Sino po yung gumagawa nito? Natatahimik. May token quote kami dito, may konting... Yes, sino po? Sino pong gusto? Ito, USB. USB. Flash drive. Yes, correct. Flash drive. For students, personalized to. Meron tong logo ng BSP. So, sino po mag-share? Gusto mag-share? Ayan, sige. Sumama. Sorry. Ayun ang terabyte daw. Siguro po, pagdating di pa nga pagdating ng kita, since paggawa ng peros, since ako talaga yung gumagawa, sa amin po kasi sa cooperative as empleyado, may first savings po talaga kami. At pera dyan, meron kami iba't ibang klaseng savings na kung saan pinili ko po yung vacation savings na every sahod maglalagay ako ng amount na kung saan itatabi ko siya every sahod. Na pagdating ng halimbawa summer na gusto namin mag-anak no magbakasyon, meron po kami pagkukunan na hindi na kailangan na mangutang pa o kaya maghanap kung saan kukuha ng pang-vacation. And then pati yung birthday savings ng anak ko, meron din po kami noon na kung saan pagdating ng birthday, ngunit na po kami mamroblema kung ano yung paghanda ng anak ko. Ayan, thank you ma'am for sharing. No? That's a good point. Ma'am, may I ask, paano ka nagsiset ka ba ng percentage or fixed amount? May fixed. Fixed Meron pa akong amount. fixed amount. Okay, sige. That's a good thing, no? At least meron siya in mind na talaga nakafocus siya na every time, every month, every cut-off, meron siyang tinatabi agad. Next, ito naman is balanced budgeting. So pagdating ng kita, isipin ang porsyento ng ilan para sa mga savings at pangangailangan. Ito, hinahati-hati na niya to various expenses. So isipin na lang, para siyang pizza, no? Yan, inaalat mo lang na dapat 20% yung savings, needs mo naman 50%, then wants. Bini-breakdown niya lang into percentages. Yan yung balanced budgeting natin. Next. Yes po. Sige po, sure po. You can. Siguro kasi, yung practice ko kasi is 50, 30, 20 plus 10. Yung 10 is for charity, mga may tinutulungan ka. So, para hindi mo na siya nagagalaw. So, yun yung naging practice ko kasi at that time na nagtatrabaho pa ako. Meron ako tinutulungan na. Yes. Thank you ma'am for putting that up into the record. Minsan 10% tithes po ba to? Ayun, tithes. So that could also be included sa ating balanced budgeting. Magandang sharing ni ma'am, no? At least meron tayong talagang nilalaan para sa mga charitable at sa kapwa natin na kasama sila sa budgeting. Next, ito naman, paraan ng pagbabudget. Tinatawag namin, very typical, no? So, mga sinauna. Ito yung tinatawag namin
envelope budgeting. So yan. Dito, yan, as the term implies, mayroong kanya-kanyang envelope. As yung mga meron siyang grocery list naman. At least monitored mo siya, ma'am, no? Hindi ka mag-excess sa budget within the month. Makikita mo din from time to time. So dito, sa envelope budgeting, yan, meron kanya-kanyang envelope. May saving, may food, may rent, may electricity. Normally, cash yung inaano niya. Yung kinikip niya. And may kanya-kanyang envelope. Dito ba, meron pa bang nagpa-practice nito? Wow. Students and si ma'am. So, paano kayo ano ba mas... Anak ko kasi may rheumatic heart disease. Oh. So, kailangan ko mag-save for medicine every exam. That's a good thing, ma'am. Na meron tayo na set aside talaga. Specific for that, for that expenses. And dapat meron kang madaming barya o kaya naman naka-ano talaga siya. Naka-envelope. Kaya kailangan naka-envelope siya. Ito naman ang ilan sa mga digital na solusyon. So, auto-debit arrangement, electronic bills payment, at electronic fund transfer. So for the online transactions natin, sa mga savings account natin, kapag meron tayong monthly binabayaran, pwede natin siyang ipa-arrange as auto-debit arrangement. Kumbaga parang monthly hindi ka na mag-iisip, baka hindi ko pa na-send yung those ng payment. At least sa auto-debit arrangement, automatiko, mababawas na sa account mo kung ano man yung in-apply mo sa bangko na magbabawas sa iyong savings. The same thing with electronic bills payment, ganun din siya, and electronic fund transfer. Yung fund transfer naman, it's up to you. Pag transfer lang to ng pera to another bank. Kung may babayaran ka man, kung transfer ka sa kapatid mo, pang tuition, so ganun. So that's basic na mode ng pagta-transfer ng pera. Next is e-payment services. May dalawa kami tinatawag dito. PesoNet or Philippine Electronic Fund Transfer and System Operation Network or the InstaPay. So familiar naman po siguro tayo dito, no? PesoNet versus InstaPay. Parang may chipmunks, ha? At least may kasama tayo na chipmunks sa table. So quickly, papakita namin yung video about this para mas maintindihan natin kung ano nga bang pinagkaiba ng dalawa. Ayan, let's play. Ang InstaPay at PesoNet ang mga electronic payment services sa Pilipinas.